So for today's video mga kirig, ang gagawin ko ngayon mga kakirig is mano-mano na pag-sulat or pag-drawing ng diagram ng forward reverse para try ko maipaintindi sa mga gustong matuto nito mga kakirig, no, lalo na sa mga baguhan. So kung may masters na nanonood nito, so you can comment po kung anong naging mali ko po mga kakirig. So I'm not perfect mga kakirig. So tulungan na lang po tayo mga kakirig, no? So ang nais ko lang po dito ay ma-share yung kunting idea ko sa motor control mga kakirig, no? So before we start mga kakirig, so shout out muna sa mga master nating nagpapa-shout out mga kakirig. What's up mga kakirig? Welcome back to my channel. Sa mga bago pa po dyan, welcome. Sa mga nagbabalik, welcome back po, no? Sa mga lalo na sa mga baguhan na sumusubaybay sa ating channel mga kakirig, no? So for today's video mga kakirig is all about typical na forward reverse na diagram. So sa mga sumusubaybay sa akin mga kakirig, may mga ginawa na akong simulation diagram sa forward reverse mga kakirig, no? Pero medyo advanced na yun mga kakirig, no? Bakit advanced mga kakirig? Kasi ginamit ko doon is only one push button switch mga kakirig, no? Para makontrol yung forward reverse mga kakirig. So ngayon mga kakirig, gagawa ko ng diagram na actual ng forward reverse operation, no? Typical schematic ladder diagram mga kakirig, no? So ibig sabihin ng typical mga kakirig is yung madalas na ginagamit natin or itinuturo sa basic na itinuturo lalo na sa eskwelahan mga kakirig, no? So i-share ko lang din yung basic na diagram nito mga kakirig, no? So habang isinusulat ko yung diagram, so try ko i-explain para maintindihan yung mga kakirig ang operation ng forward reverse mga kakirig, no? So ang forward reverse mga kakirig is isang motor lang to mga kakirig, no, na 3 leads out. So pwede rin siya sa single phase motor, pero mas madalas ito ginagamit sa three phase na motor mga kakirig, no? So pwede itong sa mga ginagamit ito madalas na operation is sa mga hoist machine, yung up and down, mga cargo elevator, ganyan mga kakirig, no? So ngayon is basic lang muna natin na idea about forward reverse na operation mga kakirig. So sa forward reverse mga kakirig, yung mga materialis natin dito mga kakirig is siyempre sa control circuit na components. So pasensya na sa sulat kamay, components or devices mga kakirig, no, or accessories. So siyempre mayroon tayong one piece na push button switch, normally closed. So itong normally closed is bilang taga-stop, no? So mayroon ding dalawang push button switch, may button yan. Normally open, so ibig sabihin normally open is ang kanyang contact blocks or contacts is open, no? So ito yung magse-serve na one for forward at one for reverse mga kakirig, no? So siyempre magnetic contactor, magnetic, dalawa, two pieces mga kakirig for forward and reverse mga kakirig. So siyempre thermal overload or TOR, so isa lang to mga kakirig, no? Isang TOR lang to mga kakirig. Kasi isang motor lang naman ang ida-drive ng forward reverse na operation. So silbi, so mga pilot lights or indicator light, no? So one for run, one green to, one for red, stop, red, at one for trip, so yellow or orange mga kakirig, no? So ito yung mga common na devices na ginagamit natin sa forward reverse. So pasensya na sa sulat kamay, no? So kunting idea lang po sa forward reverse mga kakirig, no? So kaya kung bakit tinatawag na forward reverse ito na operation, so ganito po yan mga kakirig. So may motor tayo dito mga kakirig na 3 phase mga kakirig, no? So kung 3 phase yung motor natin, so ibig sabihin 3 phase din yung supply natin. So ayan, so pasensya na dito na namali ako mga kakirig. So this is TOR mga
or thermal overload mga kakirig na symbol, no? And this is the magnetic contactor na symbol. At ito naman yung circuit breaker natin na 3 poles mga kakirig, no? So typically mga kakirig, ang motor natin kapag nasupplyan siya ng 3-phase supply, yung 3-phase na motor natin, so iikot yan mga kakirig, no? Either so usually ang ikot nito is lalo na kung pump is counterclockwise mga kakirig, no? Or example, so ang usually mga kakirig, ang ikot nito ng motor is one direction lang talaga mga kakirig, no? Gaya nito. So kung ganito lang yung setup natin, is yung ikot natin, example is ang motor is kapag nasupplyan siya is counterclockwise mga kakirig, no? So kaya tinawag siyang forward reverse mga kakirig kasi silbi yung itong posisyon na to, pwede natin siyang tawaging forward rotation ng motor. So kaya tinawag siya mga kakirig. So silbi natin, iset natin siya, this one is the forward rotation of the motor. So kaya tinatawag natin siyang forward in short. So ibig sabihin yung ikot ng motor natin is ganito. So kaya tinawag siyang reverse mga kakirig kasi para maging reverse ng mga kakirig, so siyempre so ito yung ikot niya. So pag i-reverse natin siya, so ganito yung ikot niya mga kakirig, no? So clockwise. So ito is counterclockwise, CC counterclockwise, at ito naman yung magiging reverse niya. Mali. Ito pala yung clockwise mga kakirig. So ito yung clockwise. Ito naman yung counterclockwise. So ang magiging nito is the forward ito mga kakirig, no? Si clockwise. So magiging counterclockwise siya. So ito naman ang magiging tawagin nating reverse rotation of the motor. So para mag-reverse niya mga kakirig, so ang gagawin natin diyan is magdagdag tayo ng isang magnetic contactor. So magdagdag, kaya dalawa yung magnetic contactor natin mga kakirig, no? So kunwari ito yung contactor natin. So ayan mga kakirig, no? So para mag-reverse yung rotation natin ng motor, so iibahin natin yung sequence ng supply niya mga kakirig, no? Ng phase niya. So ito yung sequence ng phase niya. So RST. So RST mga kakirig, no? So straight lang. So ang naging rotation nito is forward or clockwise, no? So forward rotation yung ikot ng motor. So ngayon para mag-reverse yan mga kakirig, magdagdag tayo ng ibang isang magnetic contactor. So ito yung magiging reverse natin. So lalagyan natin to ng forward FMC at R reverse RMC mga kakirig, no? So kahit anong style yung mga kakirig, basta ma-determine lang ng magbabasa na ito ay ang forward magnetic contactor at ito naman yung reverse na magnetic contactor mga kakirig, no? So ang gagawin natin ngayon nito mga kakirig, so this one, ito na side is load side ng motor. So ang gagawin natin is ikakabit natin sa dito mga kakirig. So for line 1 load side, so as is pa rin mga kakirig. So sa line 2 as is pa rin. So sa line 3, no? Ganun pa rin, no? So dito na tayo sa line side ng magnetic contactor ng reverse. Iibahin natin. So bali ganito. So ang line 1 dito mga kakirig, so kahit saan pwede natin i-resequence, no? So pwede ang line 1 at line 2 ilipat ninyo, ipagpalit ninyo. So pwede rin ang line 2, line 1, line 2, line 3, ganyan mga kakirig. So ngayon, ang gagawin ko, so dito, para maiba yung sequence niya, ang sequence ng facing mga kakirig is ang line 3 sa reverse, gagawin kong line 2 dito sa reverse, no? Tapos yung line 2 naman dito sa main is gagawin kong line 3 sa reverse. So kung makikita nyo mga kakirig, no? Kung masusubaybayan ninyo, so dito, sa forward na rotation ng motor, ganito yung takbo ng kurente mga kakirig, no? Straight lang sa RST. So ngayon, ang nangyari dito kay reverse mga kakirig is line 1 is line 1. So ang line 2 dito is nagiging line 3, no? So siyempre yung direction ng tatawagin natin yung induction or ano ba yun, magnetic field ng windings natin sa motor is mag-iiba talaga yung direction mga kakirig, no? So correct me if I'm wrong mga master, no? So kung mali yung explanation ko about theory ng motor mga kakirig, no? Basta ganyan mga kakirig. So makikita nyo ang line 2 dito mga kakirig sa forward, no? So nagiging line 3 sa reverse, no? So dito naging naiba na yung sequence ng facing ng motor natin. So kapag ito yung mag-close na magnetic contactor, so siyempre mag-iba yung sequence ng takbo ng kurente, no? So kaya magre-reverse rotation ating motor mga kakirig, no? So ganon din sa forward. So ang tawag dito mga kakirig is power circuit mga kakirig, no? Ito yung power circuit natin. So kung sino yung nakasubaybay sa pinakauna ko mga video, so inalintulad ko yung power circuit at saka yung control circuit mga kakirig. So makita niyo din sa reverse is dinaan ko rin sa
thermal overload, no? Kaya gumamit tayo ng isang thermal overload mga kakirig, no? Kasi isang motor lang para safe din. Pwede din, depende sa inyong style. Kung bali dalawa yung overload nyo mga kakirig, basta pareho lang yung ng settings mga kakirig, no? Para maprotektahan yung motor natin. So sa forward reverse mga kakirig, hindi talaga pwede magsabay na mag-energize si forward magnetic contactor at saka sa reverse. Bakit? Kasi malaki kasi magkakaroon ng short circuit kung magsasabay yung forward at saka reverse natin. So kung titingnan nyo dito sa line 1 natin, lalabas dito. Okay lang, dito din. Kasi pareho lang sila line 1. Pag dito na sa line 2, no? Pag dito ang lalabas, kapag sabay sila magko-close, ang line 2 dito, ang line 2 ni RMC is line 3. So magkakaroon ng short circuit yung power circuit natin kapag nagsabay si forward magnetic contactor at saka sa reverse magnetic contactor na mag-close. Kaya sa power circuit natin, sa control circuit natin mga kakirig, lalagyan natin siya ng electrical interlock na kailangan kapag nag-energize si forward magnetic contactor, si reverse magnetic contactor hindi talaga yan magko-close kapag nag-energize si forward magnetic contactor. So ganon din kay reverse magnetic contactor mga kakirig, no? Kapag nag-energize si reverse magnetic contactor natin, hindi rin mag-i-energize yung forward magnetic contactor natin para hindi magkasalubong yung kuryente natin mga kakirig, no? Para walang sabog at walang magkirig-kirig. Joke lang po mga kakirig, no? So keep safe lang po tayo lagi mga kakirig, no? So ngayon pupunta tayo sa control circuit nito mga kakirig. So dito na tayo sa control circuit mga kakirig, no? So nasabi ko na yung mga materials na gagamitin natin. So typical na forward reverse na diagram is ganito yan mga kakirig. So from circuit breaker natin, miniature circuit breaker natin, MCB. So mostly yung mga control circuit natin na circuit breaker is low amps lang ito mga kakirig, no? So mga 5 amps no siguro. Yung madalas na ginagamit ko is 5 amps. So kung meron pang mas lower dyan, okay mga kakirig, no? So yan. So first natin gagawin is yung stop natin na push button. So, yung stop push button switch natin is normally close yan mga kakirig, no? Ayan. Kita? Tapos, yung start for forward. So, lagay natin forward, start. PBS. So, ayan. This is our push button for forward. So, ito naman yung coil ng FMC or forward magnetic contactor natin, no? Tapos, pwede rin natin lagay dito yung TOR natin. So pwede dito rin kung line to line, pwede tayo mag-line kung line to line yung supply natin. So pwede yung TOR natin dito. Pero pag line to neutral tayo mga kirig, mas maganda walang auxiliary contacts dito mga kirig, no? Kasi kapag line to neutral may tendency na mag-malfunction yung circuit natin, lalo na kapag kunwari nag-earth leakage tong line to natin or neutral, may contact sa panel board ba natin. So ang panel board is magsisilbi na rin yung neutral natin or ground mga kakirig, no? So ayan. So pwede nyo ilagay dito yung TOR ninyo mga kakirig, no? Sa line 1, no? So pareho lang yan, ika-cut off nya yung lahat ng circuit kapag may fault or pag na-detect nya na yung motor natin is unusual na yung amperahe na tumatakbo sa kanya, dumadaloy mga kakirig, no? Or yung mainit na yung unit. So ayan. So dahil push button yung gamit natin mga kakirig, so maglalagay tayo ng auxiliary contacts ni forward magnetic contactor. Ayan, no? So next is dito rin natin ilalagay yung reverse start push button switch, no? Tapos yung reverse natin na coil, so may A1 to, A1, A2. So tapos i-interlock pa rin natin siya dito kay TOR, A1, A2, RMC or reverse magnetic contactor. So lalagyan din natin siya ng latching or holding contact, RMC, kasi naka-push button tayo mga kakirig, no? So ngayon may pwede na tayo maka-operate mga kakirig, no? Kunwari na-on na yung breaker natin dito. Pagka-push natin dito kay start, so agad na mag-energize si forward, magko-close, so mag-latch, no? So pag stop, so mag-stop din siya. So ganun din kay reverse.
pag push nito, energize, close, so mag-latch, no? So energize siya. So pag stop, mamamatay din siya, no? So ang problema dito mga kakirig is, ang goal natin is dapat hindi magsabay si forward magnetic contactor at saka si reverse magnetic contactor, no? So kung makikita nyo, so pwede silang magsabay na aandar mga kakirig, no? Di ba? No? Kung pag-press, under si FMC, di ba? Under, close, ganun din, under siya. So hindi yan pwede sa forward reverse mga kakirig. So ang gagawin natin mga kakirig is, lalagyan natin ng electrical interlock mga kakirig, no? So paano? So, ang gagawin natin mga kakirig, maglalagay tayo ng normally closed sa bawat isa na circuit mga kakirig, no? So, dito is normally closed for reverse magnetic contactor, normally closed for forward magnetic contactor. So, makikita nyo, kapag nag-energize si magnetic contactor, si forward magnetic contactor, yung mga auxiliary contacts niya, ito at ito, gagalaw din yan. So, mag-close, mag-open. So, open yung circuit ni reverse kapag nag-run yung forward natin. So, kahit anong pindot mo dyan, tapos nag-energize si forward, hindi yan ma-energize si reverse kasi naka-energize si forward kasi open din to. So kapag ang mangyayari dyan naka-forward si reverse, naka-forward si MC, tapos pag push nyo ang nag-energize si reverse, so ibig sabihin walang nilagay na interlocking sa bawat isa, no? So or kung may nilagay man, mali, or ito ay nag-weld na mga kakirig, no? So iyan ang pinakadelikado kapag nag-weld to, no? So ganon din kay reverse magnetic contactor mga kakirig, kapag nag-energize si reverse magnetic contactor, so mag-open din to, so hindi ma-energize si forward, no? So bali ang ganito ang mangyayari niyan mga kakirig is ganito. Kapag nag-start, close, open, so kapag gusto natin i-reverse, so press stop. So pag press natin stop, off si forward, so pwede na natin pagka-off ni forward, mag-close ito. So pwede na natin ma-energize si reverse kasi naka-de-energize na yung forward natin. So vice versa sila mga kakirig, no? So ganun yan. Ganyan yan yung control circuit natin sa forward reverse na operation mga kakirig, no? So kung lalagyan natin sila ng indicator light, so ganito. So 1 for reverse, FMC, pilot light or indicator, run. Forward, run, no? Ganyan. So, dito rin, RMC or reverse magnetic contactor auxiliary contact. So, pasensya na mga kakirig. So, R, run. Ibig sabihin, reverse run. So, yung close, yung stop natin, RMC, series natin, FMC, tapos stop. So, stop. So, sa fault naman natin sa TOR, kapag nag-trip siya, so iilaw yung trip indicator light natin mga kakirig, no? So ayan. So ito yan mga kakirig. So ito yung buong typical na schematic diagram ng forward reverse natin mga kakirig. So kung naghahanap kayo ng simpleng diagram ng forward reverse mga kakirig is ganito. So kung gusto niyo pinaka-simpleng diagram for forward reverse mga kakirig, ang gagamitin natin is 3 position na selector switch mga kakirig, no? So bali ganito yan. So yan. Ito yung pinakasimpleng control circuit for forward and reverse mga kakirig. So gagamit tayo ng 3 position selector switch. No? So dito sa gitna is off. So ibig sabihin walang contacts. Kapag dito siya mga kakirig reverse, pag katuro siya dito, so silbi yung contacts na to, yung needle na to mga kakirig is pupunta dito sa taas. So magiging up, mali yung tagging ko. Dapat forward to, ito yung reverse. So pag nakaturo siya nakasit siya sa forward, so magiging ang mag-energize nito is si forward. So kapag dito naman sa reverse, so magiging yung needle nito mga kakirig is pupunta dito sa baba. So ang mag-energize is reverse mga kakirig, no? So ito yung pinakasimpleng schematic diagram for forward reverse operation mga kakirig, no? So
Sana po ay naintindihan nyo yung konting explanation ko kahit sulat kamay lang mga kakirig. So please don't forget to like, share, and subscribe mga kakirig kung naintindihan nyo yung simple explanation ko about forward, reverse, schematic, diagram, at saka yung power circuit niya mga kakirig. No? So try ko next other day mga kakirig, next video na i-simulate ito mga kakirig. No? So salamat sa panonood.